So, gumamit tayo ng Django Forms para i-render itong form na 'to. Pero meron pang mas easy, medyo maraming code dito, eh. Meron pang mas easy na Django. So, binigyan tayo ni Django ng mas easy pa. So, mag-import lang tayo ng model. Import from .models, import, ano yung import natin, eh? Siyempre, yung form natin. Tapos, yung kung saan tayo mag-inherit sa model form na. And then, eto, remove na natin to. So, lagay lang tayo dito ng class, meta, tapos yung model natin is equal to do, yung in-import natin, tapos yung fields is equal to yung list. So, pipili tayo dito sa ating list, i-accept natin tong owner kasi sa user yan. So, nag-depend yan sa user kung sino yung naka-login. So, sa forms natin, pipili lang tayo ng title, description, at status. So, ayan. Title. Tapos, ito, description. Tapos, ito, status. So, ayan. And then, sa views. So, ayan na lang yung code natin sa forms. Hindi na madami, right? Madali lang. Hindi na kailangan ano pa ng maraming code. Ayan, tingnan natin. Restart natin yung server. Python manage.py run server. Okay. Okay. See? Tapos, magsasend na tayo ng data, right? So, if method.request is equal to post if request method is equal to post. Yan. Then, yung form natin is equal to do form. Yan. Tapos, request dot post. So, if form that is valid, so kung valid siya, syempre, kailangan muna nating yan o yung ating owner. Syempre, yung owner natin is hindi nasama sa ating form, right? So, form.instance.owner is equal to request.user. Okay? So, form.save. So, mag-save na yan sa database. Tapos, i-return natin siya sa ating home route yung to-do list. So, redirect. Antayin natin siya kung mag-success yung pag-add natin ng data. So, to-do list. Okay? And then, remove natin to, import natin yung redirect. Okay? And then else, magano lang tayo ng form since hindi pa nag-send. So, itong request.method.post, gagana lang to pag nag-ano na yung user, nag-send na ng data, nag-input na ng data, tapos nag-click na ng submit. Ito is hindi pa. So, ito meron na tong data. Meron ng data. Data has been inputted in form. So, kung hindi pa, so form equals to do form context. So, pass lang natin, right? So, try natin. New task. So, dapat mag-redirect to pag nag-add tayo ng data. So, buy manok sa tindahan. Sa tindahan ni Aling Nena. Okay?
add to do. So, pag nag-add to do tayo, dapat, andito na yung buy manok. Buy manok not started, buy manok sa tindahan ni Aling Nena. So, ayan, yun yung form na model forms. So, ito yung saan na yun? Forms. Ito pala. So, ito is models. Ito yung form natin ng Django para makagawa ng form. So, gumamit tayo ng model form tapos nilagyan lang natin ng model, tapos yung fields, and then sa views natin, kung meron ng data, magsisend na ng data. So, since kailangan din ng owner, so, yung owner natin is equal to user. So, kung sino yung nakalagin na user. And then, ating save sa database. So, form.save. Tapos, nire-direct natin sa to-do list. Home route. And then, kung wala, so form, mag-ano lang tayo ng form. Mag-create lang tayo ng form. Tapos, yun yung ilalagay natin sa ating template.